Nilamukos ko ang larawang na sakin kamay, hindi ko na pinag-aksayahang tingnan pa ang ibang larawang nandon at tila sinusuntok ang dibdib ko. Kailangan kong makausap si Leonora, tatanungin ko siya at hahayaang magpaliwanag. Baka naman hindi ito totoo at gawa-gawa lang ng gustong sumira sa amin, either si mama o ang ex-fiancé ko. Pero bago ko papaandarin ang sasakyan nang may nahulog na note sa likuran ng envelope, sadyang dinikit ito doon o ano. Tingnan mo kung gaano kasaya si Leonora, Miguel, pati si Aldrin na pinsan mo, nilalandi. Niloloko ka lang ng malanding yun, hiwalayan mo na yun, anak. Ang iyong magandang mommy, nagtagis ang aking mga bagang at galit na kinuyam ang maliit na papel. Ang aking mommy pala ang nagpapabigay nito. Talagang hindi siya matatahimik hanggat hindi kami naghihiwalay. Marahil isang detective ang nagbigay sa akin nito kanina at pinapasubaybayan ang babaeng pakakasalan ko. Tila may nag-udyok sa akin na tingnan ang lahat ng mga larawan na nasa loob, makapal ito at alam kong hindi na ito edit tulad ng iniisip ko kanina. Puro shots ni Leonora at Aldrin, magkahawak kamay, magkayakap, nag-uusap, kumain sa isang fast food, sumakay ng carousel at ang iba ay hindi ko na kayang tingnan pa. Hinagis ko na lamang ang mga iyon sa loob ng aking sasakyan at galit na pinaghahampas ang manibela. Kapag ko ay humugat ako ng malalim na buntong hinga, bago pa ako kainin at lamunin ng selos at galit sa mga sandaling ito, kailangan kong kausapin si Leonora at alamin ang katotohanan sa kanya. Kahit may ebidensyang nagpapatunay, gusto ko pa rin sa kanyang bibig manggagaling kung ano sila ng lalaki. Agad kong pinaharurot ang sasakyan at mabilis na umuwi sa kondo, pero laking gulat ko nang makita si Francine sa labas ng aming room na umiiyak. Anong nangyari? Nagtaas siya ng tingin at niyakap ako. Kanina pa ako tawag ng tawag sa phone mo pero cannot be reached ka. Mabilis ko naman siyang nilayo sa pagkakayakap sa akin at tinanong kung ano ang nangyayari. Oo, ako, bigla akong kinabahan nang marinig ang pangalan ng bata. Bakit? Tell me what happened to him, tell me. Hinawakan ko siya sa magkabilang balikat at niyugyog. Mas lalong tumandi ang pagluha niya, nasa hospital. Ulit, walang takot na binaybay ko ang kalsada kasama si Francine sakay sakin kotse. Walang laman ang isip ko ngayon kundi ang kalagayan ng bata. Iisipin ko pa lang na may masamang mangyayari kay Miggy, hinding-hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Pagdating sa ospital, mabilis akong nagtanong sa nurse section kung saan matatagpuan ang bata, gayon na lang ang panlulumot galit na naramdaman ko nang malamang nasagasahan si Miggy at nasa ER. Doble pa ang galit na naramdaman ko nang makitang yakap-yakap ni Aldrin ang babaeng mahal ko, umiiyak siya at pinapakalma, pero nang makita ako ni Leonora, mabilis siyang lumapit sa akin. Bakit mo pinabayaan ang pamangkin ko? Sambat ko bago siya tuluyan nakalapit sa akin. Halo-halo ang emosyong nabuhay sa akin dibdib at gusto kong magwala. Miguel, nagulat naman siya sa galit na nakikita niya sa akin mata, napaurong siya at hindi makagalaw sa kinatatayuan. Napapikit ako at napasabunot sa buhok, hindi ko kayang pag-alitan at sigawan siya pero parang sirang plaka ang paulit-ulit na lumitaw sa isip ko ang mga larawan nilang dalawa ni Aldrin at naaksidente pa ang bata. Honey, agad namang lumapit sa akin si Francine na umiiyak at yamakap sa akin braso. Miguel, magpapaliwanag ako, saka ka na magpaliwanag kapag walang masamang mangyari sa bata, dahil oras na may masamang mangyari sa kanya, hindi kita mapapatawad. Biglang pamatak ang mga luha sa kanyang mata at gulat na napatitig sa akin. I hate to see her crying. Huwag mong pagsalitaan ng ganyan si Leonora, Miguel, hindi niya kasalanan ang nangyari. Mapakla akong ngumiti, tumahimik ka Aldrin, dinuro ko siya. Hindi ka lang magaling sa negosyo, magaling ka rin sa pang-aagaw ng babaeng mahal ko. Miguel, hindi totoo yan, agap na sagot ni Leonora at akmang lalapit sa akin, pero mabilis akong umatras. Ano bang pinagsasabi mo? Tak ang tanong ni Aldrin. Galit akong tinalikuran silang lahat at tinungo ang room na kung saan naroon si Miguel, na wala ang plano kong kausapin si Leonora at hayaang magpaliwanag. Si Miggy pa lang, sapat na ang paliwanag na pinabayaan niya ang bata dahil na kay Aldrin ang buong atensyon niya. Nakuha pa nilang magyakapan kahit nasa harapan na nila ako. Imposible naman hindi nila kami nakita ni Francine nung dumating. Hindi ko mapigil ang umiyak, di ko alam kung para saan ang mga luhang yon,
Basta ang alam ko, galit ako, nasasaktan at hindi ako handang makipag-usap kay Leonora. Walang tigil sa pag-agos ang mga luha ko, hindi ko alam kung bakit naging ganito si Miguel, sa akin niya sinisisi ang lahat, ganito lang ba kadali sa kanya? Hey, stop crying, magiging okay rin ang lahat, magiging okay rin kayo ni Miguel, galit lang siya lalo nang makita niyang nandito ako. Marahan akong tumango at pinahiran ang mga luha, pero bakit ayaw niyang pakinggan ang paliwanag ko? Ganito na ba kalaki ang kasalanang nagawa ko? Sandali kong pinagwalang bahala yon. Ang dapat kong isipin ngayon ay ang kaligtasan ng aking anak. God, sana makakaligtas ang anak ko. Labis ang saya ko nang hindi bumitaw si Miggy, nagpapatunay lamang na isa siyang matapang na bata, agad siyang ini-forward sa ICU, na comatose ang aking anak at saka na siya ililipat sa isang private room. Miggy baby, I'm so sorry, I'm really sorry kung bakit di kita nahabol agad. I'm sorry kung bakit nangyari sa'yo ang ganito, I'm sorry, hindi ko pa rin mapigil ang umiyak habang haplos ko ang kanyang buhok, maraming nakakabit sa kanyang batang katawan at naaawa ako sa kalagayan ng anak ko. Hindi ako sanay na makita siyang ganito, hindi ako sanay na tahimik siyang nakapikit at maraming nakatarak na paraphernalia sa katawan, kung pwede lang baliktaran ang pangyayari, ako na lang sana ang nasagasaan, huwag lang siya. Ngayon ang pagkakataon at panahon na kailangan ko ang kalinga ni Miguel pero hindi ko ito naramdaman sa kanya. Galit at pagkamuhi ang nakikita ko sa kanya. Galit siya sa akin dahil sa nangyari kay Miggy. Naiintindihan ko yon pero bakit nasa tabi niya si Francine imbes na ako? Bakit sila ang magkalapit at magkasama imbes na ako? Magpahinga ka na, buong magdamag ka nang nagbabantay sa bata. Nagtaas ako ng tingin at nagpantay ang aming paningin. Hinahanap ko ang pagmamahal na lagi kong nakikita pero ngayon wala na. Nabalot ito ng galit. Nagbaba ako ng tingin at ibinalik ang atensyon kay Miggy. Gusto kong dito lang sa tabi ng aking anak. Ayoko siyang iwan. Ayokong bitawan ulit ang kanyang kamay. Dito lang ako, tipid kong wika. Umungol siya na tila hindi nagustuhan ang naging tugon ko. You look exhausted. Hindi ako sumagot, nanatili lang akong nakatitig sa bata. Ayoko rin siyang tingnan. Nasasaktan ako dahil nasa tabi niya ang kanyang ex-fiancé. Halos sabunutin at patayin ako sa pagmumura ng matandang senyora nang dumating ito kanina. Mabuti na lamang at nasa tabi ko si Aldrin at siya ang nagtanggol sa akin. Okay lang ako, ba't ba ang tigas ng ulo mo? Nagtaas naman siya ng boses. Kinagat ko na lang ang aking labi at pilit iwasang masaktan. Ganyan ang reaksyon ng may kasalanan, Miguel. Ayan kasi, lumalandi kaya pati ang bata nawawala sa atensyon niya. Karma's real. Galit na napatingin ako kay Francine. Bigla akong napatayo at dinuro siya. Ang kapal din ng mukha mong babae ka. Hindi mo alam kung anong tunay na nangyari. Stop it, Leonora, pumagit na agad si Miguel, nanyunambat ang kanyang mga titig. Napatingala ako at pilit humuhugot ng lakas ng loob. Heto na naman ang aking mga luha, pumapatak na naman. Nilalabanan mo ang babaeng iyan? May panunumbat na tanong ko sa kanya. Hindi siya sumagot at nag-iwas ng tingin kasabay ng pagkuyom ng kanyang mga kamao. Mabilis kong pinahiran ang aking mga luha, maliwanag pa sa sikat ng buwan ang sagot. Mapakla akong napangiti at bumalik sa tabi ni Miggy pero nilapitan niya ako at hinatlit sa braso, masakit. You need to take a rest, kahit anong luha pang ipatak mo dyan sa mata mo na comatose na si Miggy. Dahil sa'yo, na-aksidente ang bata. Isang sampal ang nakuha niya sa akin. Oo, kasalanan ko na. Kasalanan ko, Miguel, oo, pero hindi ko ginusto na mangyari ito sa kanya at alam mo yon, halos madurag ang puso ko na makitang ganito ang kalagayan ng anak ko. Kung pwede lang ako ako na ang nasa kalagayan niya para ipaalam sa'yo na hindi ko ginasto ang lahat ng mga nangyari ngayon. Masakit, Miguel, alam mo yun, kaya wag mong isumbat sa akin ang lahat, please. Naghalo-halo na ang mga luhat sipon sa aking mukha, pero wala akong pakialam dun. Pero ang mas masakit, nang hilahin niya ako palabas ng room na yun. Go take a rest, emotional ka na pero hindi mo na mababago ang nangyari. I think it's the time to say goodbye to us. Para akong pinagbagsakan ng buwan sa huling sinabi niya, hindi agad ako nakapagsalita at ang huling naalala ko lang, si Aldrin ang samalo sa akin katawan nang sarhan niya ako ng pintuan. Ang sakit-sakit sa dibdib at nawalan ako ng malay.
Pagmulat ko ng mata, si Aldrin ang nakita kong nakatunghay sakin, malungkot ang kanyang mukha at hawak-hawak niya ang kamay ko. Nasaan ako? Andito ka sa isang hospital room, hinimatay ka kasi kagabi. Bahagya kong inalala ang nangyari, tama, hinimatay ako, marahan akong bumangon at umayos sa pagkakaupo. Si Miggy, kumusta na? Kapag ko'y tanong ko, umaasa ako nagising na ang bata at hinahanap ako. Natigilan siya at matagal na napatitig sakin. Nababasa ko sa kislap ng kanyang mata na parang may hindi magandang nangyayari. May tinatago siya at ayaw niya itong sabihin sakin. Aldrin, magsalita ka naman, kumusta na si Miggy, pwede ba natin siyang puntahan? Si Miguel, tila kinuyam ang puso ko nang marinig ang pangalan ng binata, galit siya sakin pero wala akong pakialam dun, gusto kong makita si Miggy at bantayan. Nagbaba siya ng tingin at mahigpit na hinawakan ang mga kamay ko. Leonora, umalis na sila patungong States kaninang umaga. Hindi, napailing-iling ako kasabay ng pagkawala ng mga luha, hindi ito totoo, hindi ito magagawa sa akin ni Miguel, mahal niya ako at alam niyang masasaktan ako kapag ginawa niya iyon. Awang-awa na napapikit si Aldrin at tumango, totoo Leonora, mga 2 oras na ang nakaraan, isinama nila pati ang bata. Dito na ako hindi makapagtimpi, mabilis akong bumaba ng kama at umiiyak na tinakbo ang pintuan, Miggy baby. Bakit ganito Cap 8 ang kapalaran ko? Bakit ganito ang tadhana sakin? Lahat ng mga mahal ko, nawawala, kinukuha, nagmahal lang naman ako, masama bang mahalin ang isang kagaya ni Miguel? Agad akong tumakbo sa pasilyo papalabas ng hospital, baka maabyutan ko pa sila sa airport, baka hindi pa sila nakaalis, hindi nila pwedeng kunin sakin ang bata, hahanapin ako ni Miggy at hindi nila alam kung anong paboritong bedtime story nito tuwing gabi. Kira, tinawag ako ni Aldrin pero nagpatuloy lang ako sa pagtakbo, hilom sa luha ang aking mga mata at wala akong paki sa mga taong napapatingin sakin. Mabilis niya akong niyakap ng mahigpit nang maabyutin ako, Leonora tama na. Humagulhul ako, Aldrin ang sakit, paano nila nagawa sakin ito, para akong batang kinunan ng paboritong laruan, napakasakit sa parte ko. I know but you have to be strong, awang-awa na saad niya. Nagpupumilit akong kumawala sa kanyang pagkakahawak, kung pwedeng takbuhin ko mula rito patungong airport, gagawin ko, makita ko lang ang bata at ang lalaki. Please, let me go, susundan ko sila, pakiusap ko, naghalo na ang sipon at luha sa akin mukha. I can't, umiling siya, please, you're 3 weeks pregnant, buntis ka Leonora. Pinagbubuntis mo ang anak niyo ni Miguel. Biglang tumigil sa pag-ikot ang aking mundo at natigil sa pag-iyak, tula lang napatingin ako sa kanya at napailing-iling. Buntis ako, marahan siyang tumango, iyon ang findings ng doktor na tumingin sa'yo. Hindi ito alam ni Miguel at hindi niya rin alam na nawalan ka ng malay kagabi. Mapakla akong natawa, napapikit at nasapu ang ulo, bigla akong nahihilo at nawalan ng lakas. Somehow natutuwa ako sa balitang nagdadalang tao ako at ang ama ay si Miguel pero ang realidad mismo ang kumakatok sakin ngayon na hindi. Kinuha nila ang bata at may bagong supling na tumubo sakin sinapupunan. Dapat ko ba itong ipagdiwang? Ang sakit na bumalot sakin ay hindi matatawaran. Gusto kong magwala pero nanghihina ang katawan ko. Okay ka lang. Ang sabi ng doktor, di ka dapat ma-stress o dumaan sa matinding depression dahil sensitibo ang iyong pinagbubuntis. Marahan akong tumango, hindi ko alam kung saan ako huhugot nito ng lakas, ang taong nangako sa akin na mamahalin at ipaglalaban ako ay tila basahan na iniwan ako, kahit masakit, sobrang sakit, kakayanin ko ito para sa dinadalang tao ko. Andito lang ako Leonora na kaibigan mo, hinding-hindi kita iiwan, andito ako para tulungan kang bumangon. Hindi ako sumagot, sunod-sunod ang pagsalakay ng hilo sakin at hindi ko na malayang nawalan na naman ako ng malay. Matuling lumipas ang 4 na taon sakin buhay, nagsilang ako ng 2 batang kambal na puro lalaki, manang-mana nila ang mukha ng kanilang ama na magpahanggang ngayon ay nanatiling nakatatak sakin puso, pero kinalimutan na ng isip ko, hindi ko na kailangan ng isang Miguel Ventura sa buhay ko. Sa tulong ni Aldrin, bumangon ako kahit sobrang hirap,
Halos mabaliw ako tuwing paggising at tulog ko na wala si Miggy, para akong masisiraan ng bait na nawala ang dalawang importante at mahal ko, pero ngayon, nasa sulok na lang sila ng aking puso at nakatago. Nang maisilang ko si Carl at Kurt dito ko tuluyang natanggap na wala talagang kami ni Miguel. Hindi totoo ang lahat ng pinangako niya at isang malaking kasinungalingan ang pagmamahal na sinasabi niya noon. Akala ko kasi, handa niya akong ipaglaban. Akala ko kasi, magiging masaya na ang buhay ko na kasama siya pero dahil sa isang aksidente, binago ng panahon ang pagmamahal na sinasabi niya. Tinabyunan ito ng galit at nilayo pa sa akin ang bata. Galit lang ako sa sarili ko pero ngayon, madami akong natutunan. At ang mga natutunan kong iyon ay gagamitin ko para magpatuloy kasama ang dalawang kambal kong sobrang cute. Ate, pinatulog ko na po ang twins nyo, bungad sakin ni Lucy pagdating ko kinahapunan. Nasa aking poder pa rin si Lucy at isa ito sa mga saksi kung gaano kahirap at kasakit ang buhay sakin. Kumusta ang buong araw ng kambal ko, Lucy? Okay lang ba sila? Nakangiting tanong ko at nagtungo sa nursery room ng aking anak. Upo ate. Dinalaw po sila ni Sir Aldrin kanina. Naglaro pa nga ho sila at nagharutan. Tumango ako. Ang laking tulong talaga ang nagawa sa akin ng binata. He was there nung kailangan ko ng masasandalan. Siya ang nagbigay sa amin ng bahay na matitirhan at mga pangangailangan sa araw-araw na gastusin. Pinatigil niya ako sa trabaho nung nagdadalang tao ako. Pinapasyal ako kapag weekend at pinapasaya ako kapag malungkot ako. He was a good friend at labis ang pasasalamat ko sa kanya. Napangiti ako nang makitang mahimbing na natutulog ang kambal. Lumapit ako sa kanilang dalawa at binigyan ng tig-iisang halik. Hi mommy! Napalingon ako sa pintuan. Natawa ako nang makita si Aldrin at may bitbit na namang laruan. Lagi niya akong banibiro ng ganito kapag nasa bahay kami. Matapos niyang ailapag sa tabi ng mga bata ang laruan, giniya ko na siya palabas patungong kusina para pagtimplahan ng kape. Hindi kami magkasabay sa pag-uwi dahil di siya pumasok, may inasikaso raw siya, sa kanya ako nagtrabaho simula nung mag 2 years old na ang kambal ko. Nagtimpla ko ng 2 coffee para tig-iisa kami. May balita ako about kay Miguel, natigil ako sa pagsimsim at napatingin sa kanya, please ayoko nang marinig pa ang pangalan niya. Tumango naman siya at nag-sorry, hiniling ko siya dati na kahit anong mangyari, sana hindi malaman ng binata na may anak siya sakin, tama na ang minsang inagaw nila sakin si Miggy, wala silang puso at yun ang tingin ko kay Miguel. Nasa isang subdivision kami nakatira kasama si Lucy na pag-aari ng pamilya ni Aldrin, mabait ang kanyang pamilyang pinagmulan at tinuring akong pamilya, gusto nga ng magulang niya na sa pamamahay nila kami titira pero umayaw ako, sobrang nakakahiya. Matapos namin uminom ng kape, dito na rin siya kumain ng hapunan at tinulungan akong maghanda noon. Paminsan-minsan nga dito siya natutulog sa bahay pero sa kabilang kwarto siya. Walang mali siya. Matalik na kaibigan ang turingan naming dalawa kahit napapansin ko sa sulok ng aking mata na magpahanggang ngayon, mahal pa rin ako ni Aldrin. Pero hindi ko matutugunan ang pagmamahal niya. Nakasirado ang puso ko at nanatiling presko ang sakit na bumakat doon. Panahon lang ang may alam kung hanggang kailan ito maghahilom at handang tumanggap ulit ng panibagong pag-ibig. Nang gabing iyon, tumabi ako sa 2 bata. Sa kanilang kwarto ako natulog at niyakap ang 2. Sa puso ko, miss na miss ko na rin ang anak kong si Miggy pero hanggang dito lang ang lahat.